Itong linggo yung isa sa pinakamainit na topic sa tingin ko mula nung nagsimula tayo dito sa Radyo Pilipinas eh. Alin ba? So yung unang-unang sigurong pag-usapan natin siguro yung resignation ni Mayor Magalong dito Nako. sa ICI. Alam mo, sa totoo lang kasi alam niya naman na bawal na yan eh. Na hindi talaga ubra na maging kahit na ano ang posisyon niya dyan. Ewan ko bakit nagpilit-pilit pa. Alam niya na yun eh. Insan kasi nung una kasi sisimula pa lang buuin yung ICI na yan, itong si Magalong, dikit na talaga sa presidente. Ayun na nga. Nagbida-bida siya, ito maraming problema, ito ganito ganun. So, siyempre, yung pagiging pulit na presidente, gusto mo ba? Sige, ikaw, gusto mo eh. Ang dami kasi niyang sinasabi. Oo, yun. Ang dami niyang hanash. Pero nag-aantay tayo. Ewan ko kung ganun din kayo. Ako nag-aantay kasi na magsiwalat ng kung ano yung nalalaman niya. Pinipwersa na nga ni Senator Trillanes patungkol dun sa rock netting, di ba? Pero parang baliwala parang wala rin. Oo. Ibig sabihin baliwala rin na nandiyan ka kung hindi mo rin pala maisisiwalat yung mga alam mo na sinasabi mo. So, ibig sabihin, pagiging selective. So, may pinipili siya na tao. Kung hindi pinipili, pinoprotektahan na tao. Parang ganun ba yung labas? No. Especially, napag-usapan mo yung rock netting, pero ano na yan open to the public naman ito na nung panahon to ni Digong na dumoble ata yung presyo ng rock netting dyan sa Baguio. At yung tinuturo nga dyan na nag-procurement ata dyan, congressman na kalyado ni Digong. Na dating AXIS. Na ngayon nasasangkot na naman ulit sa flood control. Nasasangkot na naman sa flood control. Etong si Eric Yap. Si Eric Yap. Na tropa nila Tulpo. Di ba? Yun. So, ayun ang isa sa mga question dito kay Magalong. And by the way kasi, ang nakakatawa kasi dito, iniiba nila yung narrative Ang pinapalabas nila ngayon, nag-resign si Magalong. Pero ang totoo, iniimbestigahan muna si Magalong, saka siya nag-resign. Inunahan niya na. Inunahan niya na ng resignation. Kasi nabuking na nga Kaya inunahan niya na para hindi nga makabawas-bawas ng kapag kapahiya. Kasi ganito kasi hinahanap ko yung hinahanap ko yung unang statement So si Attorney Claire pala unang nagbanggit na iimbestigahan talaga siya nung isang araw pa ata. Nung isang araw na merong pag-uutos si presidente na hindi naman pag-aaralan yung appointment ni Magalong because of conflict of ng legal interest. team ni presidente. Kasi nga daw Yung intensyon. At saka yung conflict of interest. Isa pa yan. Dahil nga meron palang kontrata itong si Magalong sa may Baguio na ang may gawa ay ang Diskaya. Nako. Siyempre, dapat talaga namang para bang kasing nangyayari, nililigtas niya lang yung sarili niya sa mga dapat ding iniimbestigahan sa lugar niya. Pero maganda yung tennis court Nakita ko maganda. Kung maganda yung pintura ba alam mo naman kapag may pintura. Baka na pintura lang siyempre, pintura, lagyan mo ng dekorasyon, maganda na. Pero ano ba yun? Existing ba yung building nun? Parang ang building existing. Parang may na lang, renovation na ginawa. Kaya parang yung presyo parang hindi tutugma. Masyadong mahal. Sa 110 million? Kung di ako nagkakamali. Kung renovation na lang kasi yun, mahal talaga yung sa 110 million. At saka syempre, Diskaya yun Syempre, alam mo na, di ba? Diskaya yung gumawa Di ba tayo Pero, sa palagay mo, eto ba si Magalong magiging pa rin, supportive dito sa ginagawang investigasyon ng ICI? Hindi kasi dahil wala na siya? Hindi, kung bida-bida siya, talagang gagawa pa rin ng paraan yan para umepal. Bida-bida talaga daig pa niya ang pinaka head ng ICI. Ayun nga kasi insan ang nangyari kasi dito, yung pinakatrabaho lang talaga dapat niya advisor. Pero mukhang lumalagpas ata siya sa pag-advise. Ang gusto niya ata, siya mismo mag-lead ng investigasyon. Kaya nga, yan ang lumalabas ng mga bali-balita. Parang ganun na nga yung nangyayari na para bang siya na yung parang leader. Maging si Secretary Vince Dizon para bang lagi nang nakadikit sa kanya sa tuwing kahit saan magpunta.
Oo nga eh. Hanggang Davao nakakarating sila. O, kita mo? Oo, paano nakaraan? Meron pala sa Davao, no? Meron pala sa ano. Na rin, ghost project din ng mga Diskaya. Oo. Yun, di ba? So, pero ang pinaka-question ko kasi dito, bakit ano ba yung motivation ni Magalong? Ba't niya ginagawa yung ganyan? Kasi 'di ba, may iba nagsasabi yung mga supporter ni Magalong na para sa bayan ginagawa ni Magalong, para sa bayan 'yan. Syempre yung mga kritik naman ni Magalong, ang sinasabi, may gusto lang maglinis niyan. May gusto lang pagtakpan niyan kaya nandiyan yan. Ay, yun na nga eh. Ngayon nga, meron nga merong lumalabas na dahu. Oo, sino daw itong politician na ngayon naniningil na ng kanyang mga proyekto na dapat daw i-post. Isa na nga dyan yung isang barangay kapitan na pinagawan ng multi-purpose hall. Kahit man lang daw sana i-post tapos itag daw yung kanyang pangalan. Alam naman natin na etong politiko na ito talagang madalas maturo sa mga maanumalyang ghost project at mga substandard na flood control project. Nako. Oo. Kaya pero abangan natin kung anong gagawin ni Magalong dito sa kasi syempre tayo, ako personally, medyo adun ako sa critic ni Magalong yung kasi, yung intention kasi, yung para sa akin Ano ba kasi tandaan natin ito na yung huling term ni Magalong bilang mayor sa Baguio. Baka na may planong magpasikat, makita, makilala para makatakbo sa mas mataas. Alam mo naman mga politiko di ba? Baka tumakbong baka gusto presidente. Baka gusto niya maging presidente. Pero marami kasing mga nai-issue din kay Magalong tulad niyan, yung mga bakit mo naman hinayaan na kontratahin ng isang blacklist na nga itong mga Diskaya, itong St. Bernard na kumpanya ang gumawa ng iyon tennis court. Anong meron? Yan ang tanong kasi ng marami. Bakit mo kinuha pa na kontratista yung mga yan? 'Di ba? Isa pa, may umuugong nga na baka naman paimbestigahan niya yung nagngangalang Crazy Crawford na ASEC sa housing. Ang balita daw, di umano, mga kababayan, ito daw Crazy Crawford, di umano, ayon sa mga balibalita, meron daw jowa, na isang mayor, na matanda na nauupaw na raw yung ulo. Yung napapanot na ba? Na matanda, na mayor. Yun daw May wig wala. Wala wala. Pag may wig kilala ko na yan. Kaya ang tanong nga ng marami, etong si Mayor Magalong, yung ba'y iimbestigan niya rin? Kasi nga, masyadong pabuloso Lavish yung Actually, nauuso ngayon yan. Diba? Yung mga nepo mistress. Nepo mistress. Ngayon, kita mo. Ang tanong nga dyan, baka kasi, dahil nga itong si Mayor Magalong, bida-bida, baka naman imbestigahan niya yon. Total naman nandiyan na siya. Kaya lang, nauna na nga na nawala dahil sa totoo lang, sisibakin yung sinabi, hindi naman sinibak, nag-resign. Inunahan niya lang. Pero yung din ang punta, sisibakin talaga. Pero yung question kasi dito, yung ICI kasi, willing silang mag-imbestiga from 2016 hanggang ngayon. Si Vince Dizon ganun din. Ngayon yung Senado ganun din. 'Di ba? 2016 hanggang 2025 na daw yung coverage ng investigasyon. 'Di ba sabi ni Risa Ontiveros, 'di ba? But ang nagtataka lang ako, bakit kay Magalong doon pa rin siya naka-stick sa 2022 hanggang 2025? Ewan ko, baka ayaw niya na maimbestigahan yung mga mga Duterte administration. Ayan din ng kritisismo sa kanya ni dating Senador Trillanes. Na may pinipili. Ayun na nga. Pero tingnan natin kung anong mangyayari dito sa pero kasi, alam mo, kung ikaw seryoso na makatulong sa bansang ito, tingin ko kahit nawala ka na dyan sa ICI,
Dahil naging bahagi ka na, kahit na sandaling panahon lang, tingin ko dapat tumulong pa rin sa abot ng kanyang makakaya itong si Magalong. Tsaka nagpakita naman siya ng mga dokumento kaya nga napabilib sa kanyang presidente. So, to be fair naman kay Magalong, kaya naman siya kinuha ng presidente kasi may nakita presidente sa kanya na ay makakatulong sa akin to. Makakatulong sa atin to. Yun nga lang, eventually, ang nangyari, nag-iba kasi yung intensyon, nakitaan ng ibang intensyon kasi. Ayun naman talaga pinakarason dun Hindi yan papaimbestigahan, hindi yan pag-aaralan ng presidente na reviewin yung appointment ni Magalong kung wala silang nakita. Tama. Ayun talaga yung pinaka-point doon. May nakita yan. Ang makakasagot siguro nito, si presidente mismo, o kaya si Si Yusek Claire. Yusek Claire. Mukhang hindi disclose sila yan. Mukhang hindi yata nila babanggitin yan. Pero kung kung wala na rin naman, hindi na siguro din mahalaga. No? Mag-focus na lang siya sa Baguio. Tingin ko, tapusin niya na lang yung natitirang 3 years, no? 3 years. Kayo naman, Mayor, kayo naman tumakbo sa inyong bayan diyan sa Baguio. Tingin ko diyan na lang kayo muna magserbisyo. Oo nga. Tsaka masyado pang maaga And by the way, mamulitika. kasi talaga yun conflict talaga yung IMSAM kasi ang sabi, dapat talaga non-partisan yung ICI. Oo nga, yun na nga. Si Magalong Mayor, so paano magiging non-partisan kung ikaw mismo kahit pa advisor lang, nakaupo hindi ka rin pa rin. pwede. Hindi rin Oo. pwede kahit advisor lang Kung kasi kung makikita mo yung mga miyembro ng ICI ngayon, mga hindi politician correct. 'Di ba? Siya lang nag-iisa. Paano nga pinipilit yung sarili Sinisiksik Kahit alam niya na hindi pwede, pinipilit. Biruin mo pa, hanggang kahit na maging advisor na. Kahit nga sa anong posisyon, basta ikaw ay public servant o ikaw politikong tao, di pwede. Alam mo, nakakatawa dito yung statement niya. Sabi niya, para napapabayaan ko pa nga yung Baguio Kasalanan pa talaga natin Kaya nga, parang nagkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanya, no? Nanumbat pa talaga. Nakita niyo mga kababayan ko. Ang pagsisilbi sa bayan wala po dapat kasamang kapalit yan Gusto niya yan Siya may gusto niya Ayun na nga, ipinilit niya, isiniksik niya yung sarili niya dyan. Diba? Bakit ka maninisit parang bang kasalanan pa ng mga Pilipino na ikaw nandiyan dyan sa ICI? Hindi mo na lang hayaan yung mga nandiyan dyan na sila yung umaktot, gumanap at mag-imbestiga. Pero ang nakakagulat din kasi dito, medyo madami ding nabola si Magalong. Ang tanong ko ba sa iyo, nakakatulong ba si Magalong talaga? O baka baliktad. Nakakatulong yung ICI sa kanya. Yan, Baka ganun nangyayari dito. Ang sabi ko nga sa vlog ko, nabibuild up yung sarili niya dahil sa ICI. Ang sinasabi ko nga sa vlog ko, ano ba talaga, nagagamit ka ng ICI o ginagamit mo ang ICI para sa sarili mong kapakanan? Yan. Pero marami ring nabola itong si Magalong kasi ako kasi mahilig ako tumingin sa mga comments sa social media. Maraming supporter si Magalong. Pero syempre, tayo kasi ilang taon na tayong political vlogger. Hindi tayo nakatingin sa ginagawa Nakatingin tayo sa intention Yun, laging nakatingin palagi So sana, ganoon din sana tayo mga kababayan natin mga Pilipino. No, na tumingin din tayo sa intensyon ng mga politiko. Ayun na nga. Kaso nga, alam mo na, ang mga Pilipino minsan madali lang talagang mapaniwala. Kita mo, ito